Sa iba pang balita, nagsampa ng ethics complaint ang isang women's rights group laban kay Senator Judge Pia Cayetano. Kaugnay po yan sa pag-post niya ng spliced video ni House Prosecutor Chel Diokno sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Balitang hatid ni Joseph Moro. Nakashare sa mismong official page si Senator Judge Pia Cayetano ang videong ito ng diskusyon ng kapatid niyang si Senator Judge Alan Peter Cayetano at House Prosecutor Congressman Chel Diokno noong Day 7 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagbabakasakali lang, baka may makuha tayo dito. So anong makukuha natin figuring all the subpoenas you're requesting? The evidentiary facts, Your Honor, that we're not yet, hindi pa nakita ng House. So nagbabakasakali din. Kinikwestiyon ng video na yan dahil misleading at mapanlin lang umano. Hindi raw buo at nakasplice o putol-putol ito kaya nawala sa konteksto ang sinabi ni Diokno. Kung papanoorin ang diskusyon sa paglilitis ng July 20, pinapaliwanag ni Diokno na may tuturing lamang na fishing expedition ang ginagawa ng prosecution kung hindi nito alam kung anong hinahanap na ebidensya. And yung tinutukoy po ninyong fishing expedition, yun ay maaring sabihin natin nangyari kung only if the party requesting the evidence or documents ay nagbabakasakali lang, baka may makuha tayo dito. In our case, I have to disagree that there was any sort of fishing expedition because based on what the Committee on Justice and later the plenary of the House found was sufficient, there was enough cause to proceed with the case. Naghain ng reklamo sa Senate Ethics Committee ang grupo ng women's rights advocates na Every Woman. Kasama sa grupo si dating Commission on Higher Education Chair Patricia Licuanan at University of the Philippines Professor Jean Franco. We encourage and we demand that there should be an investigation and if needed, there should be a sanction towards her action. Sa sulat na ibinigay ng Every Woman kay Senator Tito Soto, chairperson ng Senate Committee on Ethics at Privileges, sinabi nilang sa pagtanggal ng eksplanasyon ni Diokno na may tsak silang mga bank accounts na gustong ipasubpina, pinalabas daw ng senadora na humihingi ang prosekusyon ng record ng walang ebidensya. Naglagay pa raw ng text na nagbabakasakali lang at walang mga ebidensya pero nag-aakusa na. Sabi pa ng Every Woman, paglabag daw ito sa tungkulin ni Cayetano bilang abogado at Senator Judge na kanyang pinanumpaan. At higit daw sa lahat nakasisira ito sa kumpiyansa ng publiko sa impeachment court bilang patas at may integridad. Hinihingan pa namin ng reaksyon si Senadora Cayetano. Bago ang paghahain ng reklamo laban sa kanya, natanong namin ng Senadora tungkol sa issue. Would you like to comment sa issue niyo kay Diokno? Why? Ma'am, walang comment sa Diokno? I mean, ma'am, sinasabi nila it's not being fair? Nauna namang pinalagaan ni Diokno ang kontrobersyal na video at binigyang diin na hindi sila nagbabakasakali lamang. Hindi yon yung sinabi ko nung nag-hearing kami. Hindi ako nagbabakasakali lang. What took place in the hearing, yun dapat sana yung naging subject ng anumang post on social media. Ayon kay Ethics Committee Chair Soto, hiwalay daw ito sa impeachment court. Anything that has to do with the Senate, we will, as much as possible, will not allow it to be transgressing into the work of the impeachment. Even if these are actions stemming from... But if there are actions coming from a senator, it should be taken up in the Senate. As a senator yung judgment natin. Ayon sa Senate Impeachment Court, kung walang magbibigay ng manifestasyon tungkol dito sa korte, ay walang pwedeng maging aksyon ang korte. Ang prosecution ayaw daw husgahan ang pagpo-post ng Senator Judge pero aminadong nababahala sa umunoy spliced video. Ang collective na opinion ng prosecution panel dyan ay ito ay nakababahala. No? This is very concerning and alarming. Dahil unang-una, dapat ang impormasyon na makuha ng mga kababayan natin tungkol sa mga nangyayari sa paglitis nito ay accurate. Ano? Dapat kung ano yung mismong nangyayari during the proceedings. Pero nang tanungin kung magmamanifest sila sa impeachment court, kaugnay nito sabi ng prosecution, We're not asking anyone to voluntarily inhibit themselves. No? Again, ayaw namin mag-focus sa personalidad. No? Ang sa amin, ang concern namin dito, hindi para
to put anyone on the spot dahil posible na mayroong valid explanation for this, no? Pwedeng clerical error, but let's give them the benefit of the doubt dahil gusto pa rin ho naming paniwalaan, nananalig kami, they will comply with their obligations under the oath that they took to observe impartiality. I don't comment on issues that are not involved. Hindi po ako yung taong may isaw-saw sa mga issues. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA News. Tatlo ang patay kabilang ang isang batang lalaki sa aksidente sa barangay Panadtalan sa Maramag, Bukidnon. Base sa investigasyon ng pulisya, sakay ng motorsiklo ang isang lalaki at anak niyang 3 taong gulang. Paliko ang motorsiklo sa isang kalsada nang biglang mabangga ng MPV na nakasunod sa kanila. Tumilapon ang mag-ama sa lakas ng impact. Dinala sila sa ospital pero binawian din ng buhay. Nasawi rin ang isang sakay ng MPV. Tumakas doon ang driver ng MPV hanggang sumuko kalaunan sa pulisya. Mahaharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide and damage to property. Wala pa siyang pahayag. Patay ang isang delivery rider sa ambush sa Rojas, Capiz. Ayon sa pulisya, sakay ng kanyang tricycle ang biktima na maghahatid ng parcel ng tambangan ng riding in tandem. Dead on the spot ang 22 anyos na rider matapos magtamo ng tama ng bala sa likod. Kabilang sa mga tinitignang anggulo sa krimen ang mistaken identity. Wala ring nawala sa pera at gamit ng biktima. Patuloy pa ang investigasyon at pagtukoy sa mga salarin. Nakiramay ang Philippine National Police sa pamilya ng naaksidenteng pulis sa Caloocan habang pauwi galing sa duty niya sa State of the Nation address nitong Lunes. Nakikiramay of course ang the entire Philippine National Police, lalo na ako, ang hepe ng PNP. We're looking after the moral and kapakanan ng bawat isa. Ang aayusin natin of course dyan is di kaukulang investigation. Sumunod, yung sinasabi nating recalibrate and or look at the deployment. Hindi naman totoong 24 hours na nandun siya sa kalsada. Ang pulis ay nasawi matapos magulungan ng 10-wheeler sa C3 Road. Sabi ng tiyahin ng pulis, galing sa 24-hour duty sa SONA ang biktima. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Nartates Jr., magsasagawa sila ng masusing investigasyon sa nangyari at nangako ng agarang tulong sa pamilya ng nasawing kabaro. Sabi naman ni NAPOLCOM Commissioner Rafael Calinisan, ang nangyari sa patrolman ay isang paalala ng pangangalaga sa mga pulis ay hindi matatapos sa pagbibigay ng misyon. Sabi din daw, dapat din daw pangalagaan ang kanilang kaligtasan, kapakanan at kakayahang makabalik ng ligtas sa kanilang mga pamilya. Aabante sa quarterfinals ng Mubadala DC Open si Pinay tennis star Alex Ayala. Katulad po noong Wimbledon 2026, isang defending champion na naman ang kanyang tinalo ngayon. Nakaharap ni Alex si Filipino-Canadian Leila Fernandez na nagkampiyon noong 2025 sa torneo. Nagwagi sa first set si Alex sa score na 6-2 hanggang umarangkada sa second set si Fernandez at lumamang sa score na 5-1. Nakahabol si Alex hanggang makuha ang panalo sa score na 7-6 sa second set. Sunod niyang makakaharap ang mananalo sa pagitan nina Polina Kudermetova ng Uzbekistan at Elina Svitolina ng Ukraine. I think I had definitely some tough moments in that match, and credits to Leila. I think I'm super proud of how I fought and how I stayed in there. Sinaklolohan ng isang lifeguard ang isang batang lalaki sa isang beach sa California sa Amerika. Pero dahil sa malalakas na hampas ng alon, nahirapan ng lifeguard na hilahin ng bata pabalik sa dalampasigan. Doon na tumulong ang isa pang lifeguard at ilan pang lalaki. Hindi binitiwan ng mga lifeguard ang batang lalaki hanggang sa mailigtas nila. Ayon sa tagapagsalita ng California State Parks na nagbabantay sa beach, nasa maayos ng kalagayan ng bata at naiuwi na sa kanyang mga magulang. Sa iba pang balita, tinawag ni Vice President Sara Duterte na tuta ni Pangulong Bongbong Marcos at ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang International Criminal Court. Yes, they are traitors to a Filipino and to the country.
But more than that, ang ICC ay tuta ni Trillanes at ni Marcos. Correct! Yun. Bahagi yan ng talumpati ni VP Duterte sa harap ng mga Pilipino sa The Hague, Netherlands. Ayon sa bise, nagsabwatan sina Trillanes at Marcos para ipadala sa ICC ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bago yan, nabanggit ng bise ang pagkontra ng dating senador sa iba't ibang matataas na dating opisyal ng Pilipinas, pero nanahimik noong Aquino administration sa kabila ng iba't ibang issue tulad ng pork barrel scam. Anya, nananahimik si Trillanes kapag pabor sa kanyang interes ang tinawag ng bise na negosasyon. Dagdag pa ni VP Duterte, tuta ang ICC dahil wala na silang iba pang kaso bukod kay dating Pangulong Duterte. Batay sa website ng ICC, may 14 na nakabimbing kaso ang ICC. Susubukan po namin silang kuna ng pahayag, pati ang Malacanang at si Trillanes. Hawak na ng National Treasury ang mahigit 200 million pesos mula sa Bureau of Customs sa galing po sa mga isinubasta nilang luxury vehicle na kinumpiska sa Pogo operators. Balitang hatid ni Von Aquino. 8,000 pesos. Mahigit 200 milyong piso ang na-turn over ng Bureau of Customs sa National Treasury mula sa naibenta nitong 2 luxury cars na nakumpiska mula sa mga Pogo operators. Ang isang 2017 Blue Bugatti Chiron na naisubasta sa halagang mahigit 101 million pesos. Ang isang 2019 Red Bugatti Chiron naman na isubasta sa halagang mahigit 103 million pesos. Nakalimang pagsubok na ito'y mabenta sa mas mahal na presyo nung una, 300 million plus, subalit base sa batas, meron tayong panuntunan na dapat kapag ito ay hindi na ibibenta sa tama at gusto nating halaga at a certain level, 15 to 20% pababa ng pababa hanggang ngayon, finally nabenta natin. Cars that are not used depreciate very fast and devalue very fast. We have to transform idle assets into revenues as fast as possible. The money that has been generated from the sale of the 2 Bugatti units will be put to good use. Ayon sa BOC, may mahigit 200 units pa na sasakyan ang isusubasta nila na nagkakahalaga ng 500 million pesos. Ipinag-utos naman ng DOF sa BOC na pabilisin ang pagproseso sa mga papeles nito para maibenta na. Yung may-ari na 2 luxury car na naisubasta na at large pa raw ayon sa BOC. Kinasuhan na rin umano nila ang 4 nilang tauhan at mayroon pa anyang kakasuhan habang gumugulong ang investigasyon. Von Aquino nagbabalita para sa GMA News. Pumalag ang Malacanang sa pahayag ng Senador Alan Peter Cayetano na tila may selective justice ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi ni Cayetano sa kanyang kontrasona nitong Martes, may tuturing daw na political prisoners ang kapwa minority senators na sina Jingo Estrada at Rodante Marcoleta. Kinwestiyon ni Cayetano kung bakit hindi pinapayagang magpiyansa ang dalawa para makalahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Resulta naman daw ng anyay kawalan ng hustisya ang pagtatago ni Senador Bato de la Rosa na may arrest warrant mula sa International Criminal Court. Sagot ng Malacanang, korte ang nagpapasya sa mga kaso ni Estrada at Marcoleta at hindi si Cayetano. Iba ang kanyang pananaw, iba rin naman ang pananaw ng mga korte. So kung ano man ang mga kanyang binanggit, kung yan ang paniwala niya political motivation, maaari naman po siguro siyang tumayo na lawyer sa dalawa para ito'y mapatunayan. But definitely, may mga ebidensyang nakita at yung dalawa po na senador, ay maaari naman nila itong pasinungalingan habang sila po ang magbibigay ng kanilang depensa. Kaugnay sa investigasyon at pagpapanagot sa mga nasa likod ng mga anumalyang flood control projects at iba pang issue, kausapin natin si DPWH Secretary Vince Dizon. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi. Opo, mangungusta lang po kami sa mga investigasyon at pagpapanagot sa mga personalidad tungkol sa flood control anomaly. Ilan na po ang nakasuhan at ilan pa yung ongoing ang investigasyon? Unang-una po, uulitin nga po natin ang sinabi ng ating Pangulo nung Lunes, nung siya'y nagsona. Nakitang-kita po yung sinseridad ng ating Pangulo na talagang yung kanyang sinabi simula nung nakaraang taon na kailangan panagutin lahat ng mga dapat managot.
talagang siniseryoso ng buong gobyerno. Sabi nga niya, kung ang ebidensya ay naman, kahit nakamag-anak niya, kahit yung pinsan niya, ang dating speaker, kahit sino pa, basta kung saan po ang ebidensya, doon tayo pupunta. At ito nga po, nandito na tayo ngayon, sunod-sunod na rin po ang naging anunsyo ng ating sunod-sunod na rin po ang mga panibagong mga kasong fina-file. At marami pa pong ifa-file sa mga susunod na araw, susunod na linggo, susunod na buwan, kasama na rin po yung pag-anunsyo ng pagpa-file ng mga kaso laban sa dating Speaker of the House na pinsan mismo. May mga... Nung sinabi niya, nung sinabi nga niya na hindi siya pangulo ng kanyang pamilya o ng kanyang pinsan at pangulo siya ng lahat, nakikita na po natin ngayon yon. So umaabot na po tayo ng mahigit 40 na nakasuhan at na aresto na. Kasama na rin po dyan yung dati mismong DPWH Secretary ng ating Pangulo mismo. Kaya pinapakita po nito talaga na wala pong sisinuhin ng ating gobyerno kung saan ang ebidensya, doon po tayo papunta. May mga bagong ebidensya pa ba kayo na didiscover ngayon? Tuloy-tuloy po ang coordination natin sa Ombudsman, tuloy-tuloy po ang pagsusumiti natin ng mga dokumento. Pero po pagkatiwalaan po natin ang ating ombudsman na sa kanyang pagsusuri ng ebidensya, magfa-file siya ng mga kaso na talagang nakikitang klarong-klarong ebidensya at matibay ang ebidensya. Nabanggit niyo po yung pinsan ng Pangulo, nasa ombudsman na yung kaso. So kayo rin po naghihintay na lang kung kakasuhan nga ang dating House Speaker. Tingin ko po, hindi na po tanong kung kakasuhan o hindi. Ang tanong na lang po kung kailan. No? At nagsabi na po ang ombudsman ng mga nakaraang linggo na malapit na po ito. So, may proseso po tayo, ina-update po tayo lagi ng ating ombudsman. Abangan na lang po natin. No? Pinaimbestigahan din po ni Senador Ping Lacson yung maanumalya umanong flood control project sa Taguig. Ano po magiging papel dito ng DPWH? At meron po ba rin kayong ganitong impormasyon? Sa akin pong pagkakaalam, isinumuti na po ni Senator Lacson ang kanyang mga nakalap na ebidensya sa ombudsman. At ang ombudsman naman po at ang DPWH tuloy-tuloy po ang pag-uusap kapag may kailangan dokumento para dagdagan ng ebidensya. Yan po tuloy-tuloy namin ibinibigay sa ating ombudsman. Whether yan sa Taguig, sa iba't ibang parte ng Pilipinas, basta po kailangan ng dagdag na impormasyon ng ombudsman. Tayo po'y nagko-cooperate sa kanya. Pero aware po ba kayo dito sa isiniwalat ni Senador Ping Lacson? Nababasa ko lang po, yung lumabas din sa media, no? Pero kung kinakailangan po ng dagdag na dokumento, handa po lagi ang DPWH dyan. At ano naman po yung detalye ng natuklasan yung napabayaang dike sa Davao na 2019 pa dapat natapos? Alam niyo, nasa Davao, inutusan po ako ng ating Pangulo na maiwan sa Davao. Dahil nga po grabe ho yung bahang pangyayari nung nakaraang linggo. No? Ang nakakalungkot dyan, Rafi, no, ito nakikita nyo ngayon sa video, hindi nga umuulan sa Davao noon No, umuulan sa bundok. Pero rumagasa yung tubig mula sa bundok pababa dito sa Talomo River. No, at ang dami pong mga kababayan natin ang napirwisyo. At sila po mismo ang nagsabi sa akin kahapon na noong 2019 nagkaroon na ng ganitong pangyayari. Pero wala daw silang nakitang pagbabago, wala silang nakitang ginawa sa area na yan. So, ang gagawin po natin yan ngayon na agaran, ide-dredge po natin yung nakikita yung ilog kasi grabe na ang siltation dyan. No? Wala pong dredging na nangyari dyan. Ang sabi sa akin ng mga residente, lampas ng 10 taon, wala po silang nakitang dredging dyan. At meron pong mataas na dike dyan na hindi tinuloy. No? So yun po, itataas din po natin yung mga area na tinamaan ng matindi itong nakaraang pagbaha para po makita naman ng mga kababayan natin na ang gobyerno umaaksyon agad. No? At hindi tayo maghihintay ulit ng 7-8 taon bago so, at the same time, meron pong 2023 master plan na hindi pa nai-implement. Ito naman mga dam sa Talomo River, pero dun sa bandang bundok na hindi pa rin nai-implement yan. Yan din ay aaralin natin at i-implement na rin natin. Yun po ba mga dredging Balikan ko po yan, Rafi, no, habang ginagawa hanggat matapos yung ating gagawing intervention para naman magkaroon naman ng konting kumpiyansa yung mga kababayan natin dyan na hindi na mangyayari ito ulit. Yung dredging po ba sa mga ganyang ilog, nakasalalay lang ba sa DPWH?
Opo, dapat po yan taon-taon ginagawa. Unfortunately, hindi ginagawa. No? 10 taon wala na walang dredging na nakita dyan yung mga kababayan natin. So, kailangan ganun din ang gagawin natin sa Gensan. Yung nakita ko sa binaha sa Gensan itong nakaraang linggo. Kailangan ding mag-dredging doon. No? So, tuloy-tuloy po ang pagtatrabaho natin dyan ngayon. Secretary, ano po yung pruweba nyo na walang anomalya doon sa pagpapatayo naman ng sports facility sa Tarlac para sa 2019 Southeast Asian Games? Alam mo, kung titignan po ng mga kababayan natin dyan, napakaganda po at world-class po yung mga facilities na yan. No, yan, nakikita nyo ngayon. No? Yan ang mga facilities na kailangan ginagawa ng gobyerno para sa mga kababayan natin. World-class, maayos, hindi overpriced. No, at yan po, kampante kami dyan dahil ang Ombudsman mismo, dinismiss na yan ng 2021 pa. At kung meron pang mga dagdag na kailangan pagrebisa, open po tayo dyan dahil kampante po tayo dyan. Very quickly, may idea po ba kayo kung ano yung nakita ng NBI para muling buksan yung investigasyon dito? Hindi ko po alam. No? Pero ang pagkakaalam ko po, yung nagsabi na rin ng NBI na as far as yung construction ng facilities, nakita na nila yung dismissal ng Ombudsman ng 2021 pa. Okay. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. God bless po. Magandang tanghali po. Magandang tanghali po. Yan po si DPWH Secretary Vince Dizon. Yan po ang maiinit na balita ngayong tanghali. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Sama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Ito po ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.